Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata nang hindi mapaglaruan. Ang paaralan ang itinuturing na pangalawang tahanan ng mga mag-aaral, sa pribado man o pampubliko. Dito ay natututo sila at nililinang ang kanilang pagkatao. Pero paano kung ang itinuturing nilang pangalawang tahanan ay may hindi kaaya-ayang kapaligiran? Tulad na lamang ng mga basurang nakakalat kung saan-saan. Ano nga ba ang malaking epekto nito sa mga mag-aaral? Gayon din sa ating paaralan. Nais namin ipabatid sa inyo ang isang problemang kailangang solusyonan at bigyan pansin Ito ang mas malawakang pagbabantay. sa mga issue ng ating paaralan. Researcher's Notebook. Nakahiligan na nating mga Pilipino na magtapon ng kalat kung saan-saan. Balat ng candy, chichirya, sigarilyo, at kung ano-ano pa. Sa mga kadahilanang walang basurahan o malayo ang pagkakalagay nito. Ito nga lang ba talaga ang dahilan? O kasama na rin dito ang kawalan ng disiplina? At ang resulta ng lahat ng ito, maruming kapaligiran. Isa ang Polytechnic University of the Philippines o PUP sa Santa Mesa, Manila branch ang mayroong ganitong klaseng problema. Napakalaki ng campus at madami din ang estudyante at kalakip na nito ang mataas na porsyento ng posibleng pagkakaroon ng madaming basura sa paligid. Kalat dito, kalat doon. Ito ang isa sa problema ng PUP ngayon. Bawat parte ng universidad na ito ay may mga nakatalagang malalaking basurahan. Sa oval, tennis court, basketball court, gymnasium, Freedom Park, Linear Park, Chapel, Lagoon, at Canteen. Ang universidad din na ito ay may nakatalagang ahensya para sa pangangalaga ng kalinisan nito. Narito tayo ngayon sa tanggapan ng Spencer Janitorial Services. Ito yung tanggapan na nangangalaga sa kalinisan dito sa PUP. So sila yung mga kalimitang nakakulay orange, pumapasok sa ating mga classroom upang maglinis ang ating mga kalat. Ngunit bakit marami pa rin kalat ang universidad? Gayong hindi naman nagkukulang ang pamunuan nito.
Hindi kaaya-aya sa mata ang pagkakaroon ng maduming kalat. Dumudugyot ang paligid, ngayong isa pa naman itong paaralan na madaming estudyante. Hindi maganda sa mga bata ang may expose sa maduming paligid. Bukod sa posible silang tamarin mag-aral, posible pa silang magkaroon ng sakit. Una po sa lahat, hindi makakaaral ng maayos yung mga estudyante. Kasi masyadong masakit sa mata kapag meron kang nakikitang basura. Imbis na nag-aaral kang mabuti, iniisip mo pa yung nasa paligid mo, na madumi yung paligid mo. Pangalawa, masasanay na ang mga estudyante na may nakikitang maraming kalat. Kung ganon, gagawin na rin nila ito at sila mismo magkakalat na rin. Yung mga naiipon na basura, pwede sa pamugaran ng labang na magkakaus ng mga kakatulad ng Yun, yung pagkakalat, nakakasira siya ng environment. Kasi, like for example, nagkakaroon ng baha kasi yung mga basura nandyan, ganyan. And hindi siya healthy kasi basura nga sila, so we expect madumi yun. Oo, pag pati makalat yung lugar, ang pangit tignan, di ba? Parang hindi ka makakakilos ng maayos, hindi ka makakagalaw ng maayos. Kasi nakikita mo makalat. So, mabilis ka mairita yun. Isang factor din yun. Yan, nagkakalat ka ba? Nagkakalat. Parang I would lie if I say na hindi ako nagkakalat. Siyempre, may times talaga na unexpectedly, parang, sige, pag nakita ko, pwede namang tapunan, tatapo ko na lang kahit hindi sa tamang basurahan. Pero lagi ko pa rin iniisip na dapat itapon yung basura sa tao. Hindi naman po siguro may iwasang pagkalat na isang tao. Kaya siguro po nakakapagkalat ako kahit paliliit. Ay, hindi po ako nagkakalat. Honestly, nagkakalat po ako. Yung mga may liit na candy katulad ng mga kinakain natin o kaya yung mga shake, ganon. Ayun, malaking na rin yun. Parang, guilty ako na nagkakalat ako. Sinungaling ko siguro kapag sinabi ko hindi ako nagkakalat. Siguro kasi tinatamad ako. Tulad niya, kalat ko yan ngayon. Saan? Talaga tinapon ko yun. Kita ba yun, Kuya? Actually ako, hindi talaga ako nagkakalat kasi, promise! Kasi di ba kadalasan di naman kami dito nakain, saka wala akong natatandaan na araw na nagkalat ako sa PUP. Promise talaga. Nakausap namin ang spinster na ahensyang nangangalaga sa kalinisan dito sa PUP. At ayon sa kanila, ay malala daw talaga ang pagkakalat ng mga estudyante dito. Gaano po kalala yung pagkakalat dito sa PUP para sa inyo? Sobrang dami. Sobrang dami po. Mas madami po ba yung nakukuha ninyong kalat sa paligid ng PUP kaysa sa kalat na nasa basurahan? Hindi, mas marami na sa classroom at sa hallway. So, may mga programa po ba ordinansa yung PUP para po sa tamang pagtapon ng basura? Meron, pero hindi naman nag-click eh. Hindi nag-click. So, ano po yung masasabi niyo po sa mga estudyante ng palagyan nagkakalat? Yung message niyo po sa kanila? Sobrang kukulit. Walang pakikisama, gano'n. So, ano po yung may papayo niyo sa kanila? Sana kasamahan lang mga janitor. Yung mga gano'n. Hindi po, okay. Tulungan nila. Ito ay isa sa mga halimbawa ng pagkakalat ng mga estudyante dito. Kung mapapansin nyo, may mga basura naman, ngunit laganap pa rin ang kalat sa loob ng campus. Ito yung area ng ating paaralan. Dito iniimbak ng mga janitors yung ating mga kalat. At sa dami po ng kalat sa lugar na ito, nakapagdudulot ito ng masangsang na amoy na nakakaapekto rin sa mga mag-aaral. Kung mapapansin, 70% ng mga basura dito ay galing sa mga pagkain. Mayroong 2 canteens dito sa loob ng campus. Kada canteen
ay mayroong humigit kumulang na 20 stall ng mga pagkain. Dito lahat bumibili ang mga estudyante. Ito yung isa sa mga kantin natin dito sa PUP. Kung mapapansin ninyo, merong mahabang lamesa rito, merong basurahan, at meron pang slogan, Clean as you go. Pero ang masama rito, may basura na nga, hindi pa rin magawang itapon ang mga kalat na ito. Isa pa sa malaking pinanggagalingan ng basura ay ang madaming tindahan ng pagkain at school supply sa labas ng universidad na ito. Ito yung tindahan sa labas ng PUP. Ito yung tinatawag na Teresa. Dito, malayang nakapamimili ang mga estudyante ng kung ano-ano na marahil ipinapasok nila sa loob ng campus at nakakadagdag sa kalat ng PUP. Pero hindi ang mga tindahang ito ang may kasalanan, kundi ang mga tao pa rin na nasa loob ng campus, ang mga estudyante. Sa katunayan, nagpatupad ng ordinansa ang bagong halal na mayor na si Joseph Era Estrada ukol sa pagkakalat. Ito ay ang Manila City Ordinance Number 2734-0586 na pinagbawal ang walang humpay na pagtatapon ng basura kung saan-saan upang maiwasan ang pagbabara ng mga drainage at mapaganda ang imahe ng syudad. Tapat ko, linis ko. Bawal magkalat dito. Ilan lamang ito sa mga paalala na madalas nating nakikita nakapaskil sa iba't ibang bahagi ng ating kapaligiran. Ang bawat barangay ay may tinatawag na ordinansa o batas pang komunidad. Tulad na lamang ng karatulong ito na nagsasabing bawal magtapon ng basura dito. Subalit, sa mismong karatulabang ito, may mga basurang nakatambak. Pero sa kabila ng dami ng paalalang nakapaskil, ay hindi ito nasusunod at hindi nagiging epektibo. Pagkus ay binabasa lang nila ito at hindi sinasabuhay. Kung may mga ordinansa mang ipinatutupad ang PUP o Manila government sa issue na to, masasabi kong hindi ito ramdam at hindi epektibo. Gaya ng mga ipinakita namin sa inyo, nalagana pa rin ang pagkakalat sa campus na ito. At kung may mga ipatutupad mang batas ukol sa issue na ito, siguraduhin lamang na may mabigat na parusa para sa mga lalabag. Nang sa gayon ay mabawasan ang matinding pagkakalat. Sa kabila ng lahat ng ito, ay may mangilan-ngilan pa ring nagtatapon ng kanilang basura sa tamang basurahan. Sana lang ay tularan ito ng mga estudyante, lalo na sa mga mag-aaral ng PUP, para na rin sa ikagaganda ng eskwelahan at sa ikabubuti nila mismo. Possible solution sa pagkakalat sa PUP. Siyempre, kung ibubulsa mo na lang yung kalat mo, kung hindi naman siya masyadong malaki, candy wrapper o kaya balat ng chicheria, i-fold mo na lang, hindi yung iiwan mo pa sa tabi ng upuan o kaya iiwan mo sa lamesa para makatulong na rin sa janitor, para hindi na rin masyado yung maraming gagawin nila. Tama naman maging disiplinado lang tayo. Yun lang, tapos. Sa tingin ko, kailangan pagmultahin yung mga nahuhuling nagkakalat. Kailangan pagmultahin sila ng mga 1,000 kada pirasong ikalat nila. Kasi hindi matusolusyonan yan kung yung mga estudyante patuloy pa rin ikakalat.
70,000 ang population ng PUP. So, kailangan matinding multa talaga para masolusyonan. Thank you. Solution na naisip ko is discipline sa sarili. Kasi karamihan sa mga estudyante dito sa PUP, kahit meron ng basurahan, tinatapon pa rin nila sa kung saan-saan. And even yung little na basura, hindi pa rin nila matiis na itapon. And number 2 is waste segregation. Lubha talagang hindi kaaya-ayang pagmasdan ang kapaligirang napakarumi dahil sa mga basura nagkalat kung saan-saan. Lalo pat kung ito ay isang paralan na kung saan maraming mag-aaral ang maaaring maapektuhan. Kung tamang disiplina ang paiiralin, masusolusyonan natin ang simpleng problemang ito. At lahat tayo ay makikinabang. Mahalin natin ang ating sarili, mahalin natin ang ating kapaligiran. Disiplina ang pairalin at huwag ang katamaran. Sa atin magsisimula ang lahat, baguhin ang dapat. Pakialam at pakiisa sa pagbabago. Researcher's Notebook. Kami po ngayon ay sinasagawang fun run. At isang aktibidad na ito, Snailan. Bakit? Marami ang balat. Kaya yan. Ayan. Oo, meron pa doon. Kaya payo namin mga kaibigan, huwag magkalat. Aray! Kalat mo, hoy! Salamat. Go! Pero sa kabila ng ayaw ko, gusto mo yung gusto. Go! Ayos namin kapatid. Go! Ito ang mas malawang kapag... Kala ko go! 1. Go! Kung tamang disiplina ang paiiralin, masusolusyonan natin ang simpleng problema ito. Go! Huwag yung tumunog. Go! Sa akin magsisimula ang lahat. Baguhin ang dapat. Kala ko si tapos. Sa akin magsisimula ang lahat. Baguhin ang dapat. Sa akin magsisimula ang lahat. Baguhin ang dapat. Makiisa at makialam sa pagbabago. Researchers. Wait lang, ano ba?